Welcome back sa ating channel. So, habang nag-scroll ako, may nakita akong vlog mula dito kay Elwin Ganuan Vlog. So, mayroon kasing nagtanong sa kanya. So, pag pinanood nyo yung vlog niya, marami kayong matututunan dito kasi ang content niya is puro pang security guard. So, mayroon nagtanong, sabi, pwede bang tanggihang pumasok ang pulis sa EOR kung may hinahabol na kriminal? Okay, so magandang katanungan yan sa kanya. So ang sagot doon, pwede. Pwede mong harangin, pero hindi mo pwedeng tanggihan. Haharangin mo para kuhaan siya ng identity. So, mayroon ding nag-comment dito. Mayroong nag-comment dito sa kanya. Ang sabi dito, TNJA mo naman kung sa EOR mo nakapasok ang kriminal. Pero depende sa establishment kung saang lugar. Kung ang lugar ay maliit, pwedeng hingiin mo ang identify ng pulis, pero kung ikaw ang dahilan para makatakas ang kriminal, baka makasuhan ka pa ng resisting arrest. Yan dahil hinarang mo ang pulis para sa Cheche Boreche. Kaso yan. So, yan ang sabi ng nag-comment. So, tama siya doon. Hindi mo pwedeng harangin yung pulis na naghahabol ng kriminal. Pero, tingnan mo muna kasi sabi niya nga, TNJA mo naman kung nakapagpapasok ka ng kriminal dyan sa post mo. Pero tingnan natin, malay natin kung ang post mo ay isang construction site. Doon sila doon nangyari yung krimen sa loob. So, masasabi mo ng kriminal yon doon sa loob nangyari. Siyempre, papapasukin mo yung pulis, tapos hihingan mo na yung ng identity kung sino ba sila. Kaya lang may mga pulis na ayaw magpakilala, pahirapan magpakilala. Kahit makuha mo kung saang police station sila. Tapos, yung sinasabi na kung nakapasok. So let's say sabihin natin na tagalabas, sa labas nangyari ang krimen, hindi mo kilala, sadyang nakapasok doon sa loob. Halimbawa, mall ang binabantayan mo or sabihin natin tindahan, nakapasok yung para magtago doon na possible mang hostage, papasukin mo. Kasi ikaw naman ang tatawag niyan. Or maaaring in-hot pursuit sila, hinahabol, papasukin mo yung police din, kunin mo yung identity, kahit hindi doon sa time na nagkakabulan. Kahit sa time na lang na pagkatapos ng pag-apprehend doon sa sinasabing kriminal. Maaaring kuhanin mo sa kanila yon kapag matapos na kasi hindi mo po pwedeng harangin nga dahil baka may mga tutukan pa siya doon or may mga biktimahin pa siya. Kasi kaya siya nagtago dyan sa pwesto mo kasi nanganganib na nga yung kanyang buhay. So parang maghahanap na nga lang yun ng magiging bibiktimahin din para hindi gaanong yung kanyang buhay kung mambiktima pa yan ang empleyado nyo doon sa loob. So, kaya papasukin mo na yung pulis, kunin mo na lang. Pero yung sinasabi niya dito na maaari kang makasuhan, sabi niya dito, TNJA mo naman kung sa ER mo nakapasok, sabi niya dito, pwede mo hingin dito, dahilan para makatakas ang kriminal, baka makasuhan ka pa, may resisting arrest yan dahil hinarang mo ang pulis. So sa sinasabi niya na maaari kang kung hinarang mo ang pulis na rumiresponde sa isang ongoing na krimen or hot pursuit or mayroon silang warrant of arrest na naka-address sa inyo, na naka-address ng tao talaga dyan sa inyo sa loob, na tama yung date, na tama yung dokumento. Kapag hinarang mo yung pulis na hindi mo pinapasok, pinigilan mo pumasok, yes, maaari kang makasuhan ng pulis. Pero mali yung sinasabi niya na, ang sabi niya dito, TNJA mo naman. Tapos ang sabi niya dito, maaari kang makasuhan ng resisting arrest dahil hinarang mo ang pulis. So, ang mali niya sa sinabi niya, hindi resisting arrest ang ikakaso sa'yo. Ang ikakaso sa'yo, obstruction of justice. Kasi hinarang mo yung pulis na gawin yung trabaho nila dahil yung krimen or yung hot pursuit or yung trabaho ng pulis is hinarang mo kaya nakatakas yung possible suspect or ikaw ang naging dahilan para hindi maging successful ang kanilang operation. So, maaari ka ring makasuhan ng obstruction of justice kung sakaling may under surveillance yung kapulisan tapos bigla kang sumigaw na may pulis, maaaring maging pasok yan sa obstruction. Yung sinasabi niya naman na resisting arrest, ito yung inaaresto ka na
nanlaban ka pa. So ginagawa yan dati ng mga ginagawa yan noon na kapag ang inaaresto ay ayaw sumama, binibigyan ng kaso na resisting arrest. So tapos ayun, nagsabi pa nga siya na TANJA mo naman. So hindi ko alam kung kayo ano masasabi niyo doon. Pero sa pagkakaalam ko kasi, ang magiging kaso mo is hindi resisting arrest kapag hindi ka nagpapasok sa area of responsibilities mo, mayroong hinahabol sila. Hindi resisting arrest ang ikakaso sa'yo. Ang maaaring may kaso sa'yo is obstruction. Ayan, so ayan, hanggang doon lang. Sana may natutunan kayo. So kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Wag lang mathematics.